Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Ano sa tingin mo? Dispen dispensi Dispensationalism na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ang sabi po ay, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world, and that is set on hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bush, but on a candlestick, and it give light unto all that are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven." Maraming nagtatanong, ano ba ang papel ng simbahan sa mundong ito? Sa panahon natin na punong-puno ng kasalanan at kadiliman, paano nga natin makikita ang ating pananampalataya? Ang first teaching is, the church is salt and light in this dark world. Sa panahon ng bagong tipan, ang asin ay hindi lang pampalasa kundi ginagamit din upang mapanatili ang pagiging sariwa ng pagkain. Sa parehong paraan, tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag upang maging asin, nagdadala ng pagbabago at nagpapalaganap ng katotohanan sa isang mundong puno ng kasalanan. Ang ilaw naman ay nagsisilbing gabay sa gitna ng kadiliman. Ang second teaching is, the church succeeds in the Great Commission. Bago umakyat si Jesus sa langit ay iniwan niya sa atin ng isang mahalagang utos, ang Great Commission. Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, "Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Pinapakita dito na ang simbahan ay hindi lamang dapat manatili sa loob ng 4 na sulok ng gusaling ito. Tayo ay tinawag upang ipahayag ang Ebanghelyo, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Ang last teaching is, the church will become successful through the indwelling presence of the Spirit of God or Christ. Hindi natin kayang gawin ang misyon natin ng mag-isa, pero ang mabuting balita, hindi tayo iniwan ng Diyos na walang gabay. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang magawa ang kanyang kalooban. Yun lamang po.